Good morning, good morning. Ayan po, umaga na naman. As usual, lutuan na naman po tayo ng umagahan. So today, ang naisip ko po na iluto ay magpirito po tayo ng daing na binili namin sa halal. Ito pong daing na to ay napakasarap po ng timpla. Boneless na po siya. Kaya po ito ay walang kahasel-hasel na kainin. At before that, syempre, tayo ay magsasaing ng sinaing. Para habang nagpa-fried po tayo, nakasalang na po ang ating sinaing para sabay-sabay na po ang pagluluto. At ayan po, nagpainit na po tayo ng kawali. At siya nga po pala, ako nga po pala ay naglagad ng okra dyan para masustansya ang ating umagahan. Ayan, umuusap po pa bali. Inaangin ko na po siya dahil nga po siya ay malambot na. Ang okra po ay isa sa paborito kong ulam. Kahit na po siya ay madulas, siya po ay masarap. Lalo na po pag sinasaw-saw po sa halubaybay po o binurong isda. Wala po kasi kung makitang halubaybay dun sa halal eh. Halubaybay po sana, isa po sa pinakamasarap din pong sausawan. Ayan po, inahon ko na po ang okra. Mga 5 piraso lang po yata yung aking inilagay na okra o nilagang okra po dyan. Kasi itong bibili lang po ako sa halal, marami ko lang pong binibili sa halal na okra, 10 piraso, 5 piraso. Kadalasan po 5 piraso lang po yung inaano ko, binibili ko kasi medyo mahal din po kasi sa halal. Siyempre po, pag nandito po tayo sa UK, mahal po ang maging Pilipino. Alam niyo naman po, pag hinangad po natin ang Pilipino food, siyempre po, mahal po dito yan. At nagprito nga po ako ng talong. Kumbaga, hindi ko po ito binili sa halal, doon ko po binili ito sa Tesco, kaya medyo po mura. Ang talong po nila dito, sobrang laki. Pag naman kasi sa halal, sabi ko nga po sa inyo, meron naman po sa halal na talong, kaya nga lang po, mahal talaga. Kaya po ang talong, pag gusto po namin ng talong, din po kami sa Tesco bumibili ng talong sa mga British na pamilihan. Same naman din po sila ng lasa. Kaya lang po, siyempre, tayo, Pilipino, masanay po tayo sa talong na natural natin kinakain. Siyempre, parang feeling natin, pag yung sariling talong natin, manamis-namis eh, di ba? Ito naman talong nito, ganun din naman, masarap din naman po. Pero masarap naman, siyempre, mas komportable tayong kainin, yung talagang atin. Kasi ito nga, pagkatapos po natin nilito ang ating talong, sinilito na rin sa itirito ang ating masarap na daing. Daing po natin ay nakasama sa tantanan. Ito na po ang ating nilagang okra at piritong talong with daing na masarap ang timpla. Ready to eat na po yan. Tara na! At ito nga po, i-flex ko po sa inyo. Nung tanghali po yan, hindi po namin naubos ang piritong talong. So, nag-isip po ako ng ibang texture po ng talong para maiba naman po ang ating panlasa. So, naisip ko po siyang itorta. So, nilagyan ko lang po yan ng 2 itlog. In-scramble ko po siya para mag-combine po ang egg at ang talong. Nilagyan ko lang po yan ng asin at konting bitchin. Ayun, pwede na. Sabi, magseselan ka pa ba? Masarap na po ito. Paborito po ito ng mga anak ko. Ito po yung lagi nila request sa akin noon. Tara po, start na po nating iluto. Magpainit po tayo ng pan, ang mahiwaga naming pan. Naks naman, tingnan nyo nga po, kumukulo-kulo pa. Looking yummy talaga. Hindi naman natin po masasabing invento yan dahil po yan ay masustansya. Tan-tananan! Luto na po ang ating torta. At next ko po sa inyo, 2 magpinsan. Ayan, sasamba po sila. Bali, binibigyo po sila ng kanilang lola para ipakita po sa amin kung gaano po sila kaganda. Maganda naman.